Isang makadiyos na umaga sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Muli po tayong mag-aaral po ng salita ng Diyos at atin po itong kukunin sa dalawang aklat po ng Bagong Tipan. Unahin po natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya. Ang kapitulo po ay 4, talatang 6. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Buklatin po natin sa aklat po ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hilingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Mga kapatid, ito po yung salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, pinupuri ka namin sa bawat umaga na iyong ipinapahiram sa amin, maging ang buhay na sa iyo nagmula, Panginoon. Salamat po sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng katapatan mo sa aming pong buhay. Pangunahan mo kami sa aming pag-aaral. Ikaw po ang magpala sa mga salita mo. Gayon din sa lahat ng mga kapatid kong makikinig ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe pong ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman po sa gawain ng mga mananampalataya o ng mga Kristiyano. Yung mga Kristiyano po na dumadalo na lagi sa simbahan at naatasan po o pinagkalooban ng Panginoon na maging isa sa mga manggagawa na tumatayo na po sa unahan upang manalangin. Ang panalangin po ay gawain po ng Kristiyano. Buhay na po natin yung pananalangin. Kumbaga sa literal pong kalalagayan, yung paghinga, yung inhale at saka exhale po natin ng hangin ay yan po yung panalangin sa buhay ng isang Kristiyano. Parang kulang po yung buhay natin, kulang yung araw natin pag hindi po tayo nakakapanalangin sa Panginoon. At dahil gawain po ng Kristiyano ang pananalangin, dapat lamang po na tayo ay magkaroon ng tamang pamamaraan tungkol po sa panalangin. Sabi naman po ng iba, bakit kailangan pang malaman yung tamang pamamaraan sa pananalangin kung sa Diyos naman tayo nananalangin? Mga kapatid, wag ho nating ipagwalang bahala na kapag tayo po'y nananalangin sa loob ng simbahan, una ho tayong nananalangin sa Diyos. Pero meron po tayong mga kapatiran sa loob ng simbahan na nakikinig po sa atin. At dahil may mga tao pong nakikinig sa atin, kailangan maging maayos naman po yung pagtayo natin sa unahan upang pangunahan po sila sa bawat panalangin. Halimbawa, sa pambungad na panalangin o pagbubukas ng panalangin or opening prayer po sa English, no? Meron pong mananalangin sa pagkakaloob, meron pong mananalangin sa pangwakas. Kapag tayo po ay naatasang gumawa ng mga ito, sikapin po natin na nasa ayos naman yung atin pong gagawing panalangin sa harapan ng Diyos at sa harap ng mga tao. Kasi madalas ko pong napapakinggan, mga kapatid sa Panginoon, na kahit matagal ng Kristiyano ay hindi pa rin po ayos yung ginagawang pananalangin sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Paano hindi po ayos? Dahil po pag nanalangin, napakaraming binabanggit na Panginoon. Meron pang hallelujah, meron pang minsan ay nawawala po doon sa kanyang sasabihin, hanggang sa kung ano-ano na po ang sinasabi natin, paulit-ulit pong salita ang ginagamit. Subukan nyo po kayang i-record yung inyo pong panalangin na ginagawa. Tanungin mo o bilangin mo po kung ilang beses nyo pong nababanggit yung Lord, Panginoon, Ama, di ba? Diyos. Napakarami hong beses nating nababanggit yan. Ang tanong, yun po ba ay magandang pakinggan sa harap po ng mga tao? Hindi po, kasi kapag paulit-ulit po nating binabanggit ang isang salita, kumbaga sa ano po, maski sa pagkain, nakakaumay siya. Kaya po dapat meron po tayong simpleng pamamaraan kung papaano po tayo maging systematic naman sa ginagawa ho nating pananalangin sa Panginoon.
Kasi napakarami po yan. Sakit na po ng maraming tumatayo sa unahan. Matagal, bago, kapag bago naman, ninenervyos. Kapag bago, hirap mag-organize ng mga salita na gagamitin upang maipresenta po yung maayos na pananalangin. Kaya po ang tendency kapag hindi na po alam yung pananalangin o babanggitin sa panalangin, ay nagsasabi na lang po ng hallelujah o kaya Panginoon, hallelujah Lord, hallelujah Panginoon, aming Ama, Panginoon, Panginoon. Ganun po madalas mga kapatid ang nagiging problema sa pananalangin natin sa unahan. Kaya ngayon pong umaga, nawa po ay makatulong sa atin na mga tumatayo sa unahan kung paano po tayo magkaroon ng simpleng pamamaraan na hindi naman po mabigat na paraan upang tayo po ay makapanalangin ng wasto sa harapan ng Diyos at sa harapan po ng ating mga kapatid sa Panginoon. Ayon po sa talata ng Galatia Kapitulo 4, talatang 6, ikaw at ako ay naging mga anak ng Diyos. At yung pagiging anak po ng Diyos ng bawat isa po sa atin, kung babasahin niyo po yung nasa itaas na bahagi ng talata, bago po dumating ng talatang 6, ay naging anak po tayo ng Diyos dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, na siya na hindi naman saklaw ng kautusan ay naging saklaw ng kautusan upang sa pamamagitan po niya ay makalaya po tayo sa kapangyarihan po sa kamandag po ng kautusan. Kaya po ikaw at ako ay naging anak ng Panginoong Diyos. At dahil ikaw at ako ay naging anak ng Diyos, sabi po ng Biblia, inilagay ng Diyos sa atin ang Espiritu niya o ang banal na Espiritu upang tayo po'y makatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. So ang ating pong pananalangin ay pagtawag natin sa Diyos. At marapat lamang po na kapag tumatawag tayo sa ating Amang nasa langit, nasa ayos po yung ating pagtawag. No? Hindi lang naman po tayo naglilingkod sa Diyos vertically, kundi maski po sa mga tao, kasi ang kapahayagan po ng paglilingkod natin sa Diyos ay yung ating mga kapwa-tao na pinaglilingkuran natin sa pisikal na kalalagayan. Pero ganun pa man, dapat po ay isaalang-alang din po natin na kapag nananalangin ka at nananalangin ako, ayusin po natin yung wordings na ginagamit po natin, yung mga salita na ginagamit po natin at hindi po paulit-ulit. So tayo po ay naging anak ng Diyos dahil sa biyaya niya na ang pakay po ay upang tayo ay makatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Pangalawa, upang tayo po ay turuang manalangin. No? Kasi hindi po tayo marunong manalangin eh. But because of God's presence in our lives, binigyan po tayo ng kakayahan ng Panginoon para po makapanalangin ng wasto. At ang Biblia po ay nagbigay po ng simpleng pamamaraan sa atin upang tayo po ay makapanalangin ng wasto. Why? Because our God is not a God of disorder. Our God is a God of order. Siya po ay Diyos ng kaayusan. Kaya po dapat maging maayos tayong mga tumatayo sa unahan upang tayo po ay makapanalangin ng wasto. Pansinin po natin yung sinasabi sa Pilipos Kapitulo 4, talatang 6. Mula sa talatang ito, pansinin niyo po ang dalawang salita na ginamit. Ang dalawang salita pong ginamit dyan ay yung pasasalamat at paghiling. Sa pananalangin po natin sa Panginoon, dinadala natin yung mga pasanin natin sa buhay, yung mga kahilingan natin, yung gusto natin sa Panginoon. Pero napakahalaga po na kapag mananalangin ka, meron kang simpleng pattern na dadalhin mo kahit anuman ang ipanalangin mo, anuman ang konteksto ng ipapanalangin mo, ay madali pong tandaan. Hindi ho katulad nung nakasanayan natin noong araw na meron pa pong acronym na ACTS, no? Na talagang medyo mahirap siyang sundin kasi mahaba eh. Pero dito po sa Philippians 4:6, dalawa lang. Pag ikaw ay anak ng Diyos, lalapit ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, pagkatapos ang kasunod na nun, magpapasalamat ka. Ano ang ipagpapasalamat mo sa Diyos? Abay, napakarami ho nating ipagpasalamat sa Panginoon. Count your blessings. No? Bilangin mo yung mga pagpapala ng Panginoon sa buhay mo at sapat na yon para ipagpasalamat mo sa panahon na ikaw ay mananalangin sa Diyos. So ganito lang po ang simpleng pamamaraan. Ama naming nasa langit, lumalapit po ako sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat. So sabihin mo isa-isa
yung mga dapat mong ipagpasalamat sa Diyos, no? Napakarami ho nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon, no? And then pag na-mention na ho natin yung lahat ng mga dapat po nating ipagpasalamat, yung ginawang kabutihan ng Panginoon sa atin at ginagawa niyang kabutihan sa atin, ano po ang kasunod? Ikaw ay hihiling. Alam niyo po, kung marami tayong dapat ipagpasalamat, mas lalo po tayong maraming hinihiling sa Panginoon. At yung paghiling po natin, sasabihin mo sa Diyos, ano yung hihilingin mo? Pwede pong may kinalaman sa pisikal, sa material, sa pinansyal, sa espiritual, sa emosyonal, sa lahat po ng aspeto ng ating pong buhay, pwede mong hilingin sa Panginoon. So ganun po, sa ganitong pattern po, makikita natin na simple lang ang pamamaraan pero organisado. Hindi ho pa ulit-ulit na salita ang gagamitin natin kasi kapag ikaw ay mayroong pattern sa isip mo na susundin, ito po yung magbibigay sa iyo ng ng caution, no? Magbibigay sa iyo ng pagpipigil para po magsalita ng kung ano-anong bagay. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po ang Biblia. Malinaw pong sinasabi ng Biblia kung ano po yung simpleng pamamaraan upang tayo po'y makapanalangin ng wasto. Una, bilang anak ng Diyos, lalapit ka sa Ama sa pangalan ng kanyang bugtong na anak kasi siya po ang daan upang tayo po ay pakinggan ng ating Amang nasa langit. At siya lang po ang pamamaraan upang tayo po ay panalangin din ng wasto. Lalo na po, isinugo niya sa atin ang Espiritu Santo for us to pray according to the perfect will of God. No? So ito pong Espiritu Santo na ito ang lumuluhog o dumudulog sa paanan ng Ama kasama ang ating Panginoong Jesucristo na nananalangin din sa atin upang tayo po'y makapanalangin in accordance to His will. No? So matapos mong dumulog sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ikaw ay magpapasalamat. Matapos mong ipagpasalamat ang maraming bagay na ginawa ng Panginoon, hihiling ka na ngayon sa Diyos. Maaring may kinalaman sa personal na pangangailangan mo or pangangailangan po ng pamilya o pangangailangan po ng ibang tao. Mga kapatid, pagkatapos mong humiling, paano mo tatapusin? Lahat ng ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kita niyo po simple lang ang pattern. Lumapit ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, pagkatapos nagpasalamat ka, humiling ka, tinapos mo ang panalangin mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Napaka-simple po, pero kahit anong context ng ipapanalangin mo, halimbawa, binigyan ka ng atas na manalangin sa mga taong gobyerno, paano mo sisimulan ang panalangin mo? Ama, lumalapit po ako sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat sa kabutihan mo. Anong dapat mong ipagpasalamat? Yung buhay at yung pagtayo mo sa unahan na ikaw ay mangunguna sa panalangin para idulog ang mga naglilingkod sa bayan. Na sila ay pagpapasalamat mo kung ano yung mga dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon. Napakarami po. And then matapos yun, hilingin mo. Ano yung dapat mong hilingin sa mga taong naglilingkod sa bayan? Maski sa birthday party, pag yun po ang pattern natin, kahit pa sa patay yan, pag ikaw ay maglilid sa patay, sa panalangin, pag yan po ang simpleng pattern mo, lalapit ka sa pangalan ng Panginoon, magpapasalamat ka, ikaw ay hihiling, pastor, mahirap yata sa patay. Madali din po. As long as nagagamitin lang po natin itong Galatians 4:6 at saka Philippians 4:6, no? Na tayo po'y lalapit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, pagkatapos tayo yung magpapasalamat. Anong ipagpapasalamat mo? Hindi yung ipagpapasalamat mo na namatay yung tao. Anong ipagpapasalamat natin? Ipagpapasalamat natin yung pagkakataon na kahit po yumao na, namatay na po yung kapatid, ay ginamit niya po ang pagkakataon para po maibahagi ang salita ng Diyos, para maparangalan ang Panginoon, para maraming tao ang maabot sa pamamagitan ng pangangaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon na magbibigay ng pag-asa sa mga mahal sa buhay ng yumao. So napakarami ho natin pwedeng isipin para ipagpasalamat. Tapos hihilingin mo. Anong hihilingin mo kapag may namatay? Pagpalain, hindi po yung namatay na kasi hindi na po ibibless yun dahil patay na nga po Sinong hihilingin mong pagpalain ng Panginoon? Yung mga mahal sa buhay ng yumao.
Patatagin sila, bigyan sila ng pag-asa, bigyan sila ng pananampalataya ng Diyos na magawa nilang mag-move on sa buhay, na meron pong malinaw na perspective or pananaw sa buhay, disposition sa buhay, na sila kahit nawalan sila ng mahal sa buhay, patuloy silang magmahalan, patuloy silang magkaisa, magkaunawaan. Yun po ang dapat nating ipanalangin. Pag nagawa mong humiling, yun, tatapusin mo ang panalangin mo sa pamamagitan ng panalangin na kinikilala mo ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng ito ay aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Alam niyo po, yung paggamit natin ng Lord ng maraming beses, ng Panginoon ng maraming beses, mababawasan po yan kapag may pattern po tayong simple sa atin pong pananalangin. Mga kapatid, nawa po'y makatulong sa atin ang mensaheng ito at nawa po ay atin pong maisabuhay kasi nananalangin po tayo linggo-linggo, personal nating buhay. Simulan niyo po sa personal yung buhay, no? Paano niyo gagamitin itong Philippians 4:6 at saka Galatians 4:6, no? Simple lang, lalapit ka sa pangalan ng Panginoong Yesus, ikaw ay magpapasalamat, hihiling, tatapusin mo sa pangalan ng Panginoong Yesus ang iyong panalangin. At kung kayo po'y napagpala, pwede niyo pong i-like, pwede po ninyong i-share ang atin pong ina-upload ng mga videos, at pwede po ninyong ibahagi ito sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin. Meron na rin po tayo sa YouTube, mga kapatid. Pwede niyo pong tingnan ito para tayo po ay patuloy na turuan ng Panginoon patungkol po sa ating ginagawang paglilingkod. Nawa po ay makatulong sa ating lahat ito. God bless us all.